Okay, good morning everyone. Our topic this morning is uh, found in Daniel 3 and Daniel 4. So last meeting we already discussed the chapter 2 of Daniel about the vision or the dream of a king. So ngayon ay atin naman mapag-aralan ang Daniel 3 and 4. Tungkol naman ito sa pinagawa. So sa Daniel 3 sa pinagawa ng hari na image. So atin yan titingnan ngayon mga anak. At saka chapter 4 ng pride ng hari. Okay. Nebuchadnezzar formed a new government that was composed of many nations. So ngayon, dahil nga siya ay hari, marami siyang sinasakupan, nagtatag siya ng ang tawag dito ay one government or new government na kung saan ay kailangan ang lahat ay mag-submit sa kanya. Kaya dito sa sunod na statement, he forms a huge statue and wants all nations to be united in the religion of Babylon. So gusto niya, kasi siya ang hari, ay gusto niya na ang lahat ay makaisa kung ano ang religion ng Babylon. So one religion. So makita natin possible pala yun na gawing one religion. Isa lang ang paniniwala. So ito ang ginawa ni Daniel. Gusto niya ang lahat ay sasamba sa larawan na kanyang ginawa sa image. So parang rebulto na kanyang ginawa. So ito yung nangyari noong 594 BC. So approximately 594. Okay. He invited representatives of all nations to the opening ceremony of this new symbol of unity in the empire. So makita natin, maraming may mga representative siguro kung sa ating kapanahonan ngayon, kung halimbawa may one religion, one world religion, ay pag magsimba, patawagin, parang ito, ay may mga representatives. So siguro sa Pilipinas, ang representative ay ating president. Di ba? Sa ibang mga bansa ninyo, mungkin lang ibang president o sino kanilang ipapadala. At kaya sabi dito, si Sidikaya, king ng Judah, possible na nandito kasama yung mga king ng iba't ibang nasyon. Kasi pinatawag ng hari. Okay. Even with the threat of death, Daniel's 3 friends didn't bow down to the statue when the music sounded. So, ang instruction ng hari, kapag tumunog ang mga instruments, iba't ibang sounds, ay dapat silang lahat ay yuyukod at sasambahin ang larawan na kanyang tinayo, kanyang ginawa. Ngunit, makita natin, babasa nyo in Daniel 3, ay hindi yumukod ang tatlong kaibigan ito ni Daniel. At kasama rin si Daniel. Okay. They were loyal to their upbringing that centered on the commandments of God. So meron pala, kaya pala sila hindi yumuko at hindi sumamba sa image na ito sapagkat sila ay sumunod at tapat doon sa utos ng Diyos na wag sasamba ng mga images. So ngayon atin titingnan kung ano yun So ito yung nasa sa second commandment ng 10 commandments. Okay, sabi dito, you shall not make for yourself an idol in the form of anything in heaven above, or on the earth beneath, or in the waters below. You shall not bow down to them or worship them. For I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children for the sin of the fathers to the 3rd and 4th generation of those who hate me, but showing love to thousands who love me and keep my commandments. So makita natin dito mga anak na mayroong utos ang Diyos na huwag sumamba sa mga idols at sa mga images, mga images at maging paggawa nito mga anak. So makita natin dito na alam ito ng mga kaibigan ni Daniel at saka ni Daniel, kaya hindi sila sumamba. Kasi nga ang ating Panginoong Diyos, ang Panginoong Diyos na kanilang pinaglingkuran, ang tunay at buhay na Diyos, siya ay jealous God. Ibig sabihin, gusto niya na siya lang ang sambahin ng kanyang mga taong ginawa. So makita natin dito mga anak na kaya pala sila hindi sumamba sapagkat sila sumunod sa utos ng buhay na Diyos. So makita natin, kahit sa banta ng kamatayan, ay nandoon pa rin ang kanilang katapatan sa ating Panginoong Diyos. Okay. The king is enraged and calls the three young Hebrews and threatens them with death if they don't bow down to the image. He says that no God will be able to save them if that happens. So, pinagbigyan pa sila ng chance. Okay.
Kailangan nyo ay yumukod at sumamba sa image na aking ginawa. Pag hindi kayo sasamba, kayo aking papatayin at walang Diyos. Walang Diyos na makakapagligtas sa inyo dito sa akin. So makita ninyo mga anak kung anong banta ng hari ang ibinigay sa kanila para lang sila yumuko sa larawan na yun. Ngunit makita natin, hindi yumukod ang mga kaibigan ni Daniel. Okay. The young man refused to worship any other god but the true God and proclaimed that he is able to save them. And even if he doesn't save them, they still will not worship the image. So kanilang sinasabi ayaw nilang sumamba, ayaw nilang sumamba sa Diyosan ito, sa rebultong ito, ang kaibigan ni Daniel. Ang sabi nila, mayroong buhay na Diyos na makapagliligtas sa amin. Mayroong Diyos na makapagliligtas sa amin. O kahit hindi man kami iligtas, kami ay hindi sasamba sa Diyos, sa larawan, sa image na yung pinapasamba o hari. So makita niyo mga anak, makita ninyo dito kung gaano katapat ang mga kabataang ito. Sila ay binantaan na ng kamatayan, pero ayaw pa rin nilang sumamba. So naniwala sila na mayroong Diyos na buhay na Diyos na karapat-dapat sambahin at kaya silang iligtas. Ngunit sabi nila, kahit hindi man kami iligtas ay okay lang. Gusto namin ipaalam sa iyo, O Hari, na hindi kami sasamba sa larawan na iyong ginawa. Okay. In his rage, the king commands the furnace to be heated 7 times as hot as usual and that the young Hebrews be thrown in. So, itong horno ngayon, makita ninyo, kung kayo ay mapaso lang kahit sa normal na apoy, ay talagang napakainit. Ngunit ito, 7 times, 7 times na ininit ang horno. Kita nyo yung isang picture dyan. Sa mga halimbawa ng horno. 7 times na ininit ang horno na ito. At pati ang mga sundalo na nagtapon sa kanila ay namatay dahil sa init ng horno na tinapunan sa 3 kaibigan ni Daniel. Ngunit, makita natin mga anak, the king is amazed. He threw in 3 young men, and now there is 4, and none of them are burning up. So, makita nyo, 3 ang kanyang inihulog sa horno, ngunit bakit ngayon may 4? May 4 na tao doon sa horno. At sila hindi nasusunog. Hindi nasusunog. At makita nyo dyan mga anak, ay sabi pa dyan ng hari, ang isa ay parang katulad ng anak ng Diyos. So, makita nyo dyan na talaga na-recognize din ng hari ang Panginoong Diyos. Okay. More than 100 years before the story, God promised through the prophet Isaiah, when you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. For I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. So yan ang pangako ng Diyos sa kanila. Pinanghawakan din nila na mayroong Diyos na maliligtas sa kanila. Kahit sa kabila ng apoy ay hindi sila tatablan at hindi masusunog. So, kita nyo yan. Naging tapat lang sila sa Panginoon at pinakita ng Diyos ang isang malaking himala, milagro ng buhay nila. Okay. The Babylonians thought that the gods live far away from humans. The God of Israel showed that He will always be next to those who honor Him and keep His commandments. So, pinapatunayan dito mga anak na ang Diyos ay palaging nasa sa atin. Kapag tayo patuloy na sumunod sa Diyos, patuloy nating sinasamba at pinaglilingkuran, ang Diyos ay patuloy na kasama natin. Akala ng mga Babylonians, akala nila ang Diyos ay, sa paniwala kasi nila, ang Diyos ay hindi tumatahan na kasama ng tao. So, ngunit, makita natin dito na ang Diyos ng Israel ay kasama nila sa panahon ito. Okay, the king was so impressed that he ordered everyone in the empire to worship the God of Daniel and his 3 friends. So makita ninyo, dahil sa ipinakita ng mga kabataan na ito na katapatan sa pagtayo nila, sa kanilang paniniwala, pananampalataya sa kanilang Panginoong Diyos, na-impress ang haring ito. At ang kanyang order na sambahin ang Diyos ni Daniel at ang kanyang 3 kaibigan. So makita ninyo mga anak, ang resulta, ang intervention ng Panginoon sa buhay natin, mayroong impact yan.
Mayroong impact. Katulad nito sa kanila, nung tumayo sila at nang-intervene ng Panginoong Diyos sa panahong iyon, at ang impact nito ay ang hari na impressed at naniniwala na mayroon talagang buhay ng Diyos na karapat dapat sambahin. So yun ang order ng hari. Okay. Government religion is never the solution for the social problems of society. So makita natin mga anak dito, ang iba kasi ngayon sa ating kapanahonan, nag-iisip na one world religion ang isang paraan para sa mga problema na dumarating sa atin, pero hindi yon ang tunay na solusyon. Hindi yon mangyayari. Tulad nga sa panahon nila Daniel, so hindi nangyari. Hindi naging solusyon ito mga anak. Okay. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. So mayroon dapat kalayaan kung nandyan ang banal na Espiritu ng Diyos sa bawat isa sa atin. Okay. This chapter was written by King Nebuchadnezzar himself in 569 BC. Approximate. So Daniel 4. Kasi makita natin dyan, ang laging ginagamit dyan sa Daniel 4, I. First person, yung nagsasalita, I. So possible ito sinulat ni King Nebuchadnezzar. By this time, Daniel had been his advisor for approximately 35 years. So ang tagal ni Daniel naglingkod sa Babylonia. But ibang hari ang kanyang pinaglilingkuran. Dito kay Daniel, kay Nebuchadnezzar. So siya ay isa sa mga advisors ng hari. Okay. This was an important year for the king. He had finally conquered Egypt. So natalo nila ang Egypt during this time. So mahalaga ang taon na ito para sa hari. So makita nyo dyan, ito ang Babylon at nandito ang Egypt. So yan sa ating PowerPoint. Okay. The king had another dream, and again, he could not understand it. So meron na naman. Meron, sa chapter 2, meron siyang panaginip at hindi niya alam yung panaginip niya. Dito naman sa Daniel 4, na naginip siya, ngunit alam niya na kung ano yung panaginip niya. Ngunit hindi niya maunawaan kung anong kahulugan ito. So ang ginawa niya, tinawag niya ang lahat ng mga wise men ng Babylonia. Tinawag niya para ipa-interpret ang panaginip na ito kung anong kahulugan nito. Ngunit, ganoon na naman, hindi kayang i-interpret ng mga wise men ng Babylon. Hindi pa doon kasama si Daniel. Hindi pa doon nakasama. So by this time, the king realized that the spirit of the holy gods was in Daniel. So ngayon, dahil nga naalala ng hari na kay Daniel, nung unang panahon doon siya kasi nga ang banal na espiritu ng Diyos ay nasa kay Daniel. Okay. So he told the dream to Daniel and gets the interpretation. So doon niya nakuha ang interpretasyon, ang kahulugan ng panaginip kay Daniel. So ito ang vision ng hari. In the vision, the great tree appeared that was very fruitful. It was cut down for 7 years, but the stump and roots were left. So doon sa panaginip, nakita ng hari ang isang napakataas na puno na ito'y aabot hanggang sa langit. At napakaganda ng mga dahon nito at napakaraming bunga. Masagana. Napakaganda ng mga bunga nito. Ngunit, sa nakita ng hari, sa kanyang panaginip, sa vision, ito'y pinutol. So pag pinutol, pag nakakita kayo ng kahoy na pinutol, mayroong tuod, yung naiwan. At nandun din ang ugat. Nandun din ang ugat sa tuod na iyon. So Daniel told the king that the dream was about him. So ito naman ang panaginip ito. Related na naman doon kay King Nebuchadnezzar. Tungkol na naman ito sa iyo, o hari na Nebuchadnezzar. So patungkol naman sa kanya. So ang interpretation nito, he would lose his mind for 7 years, be driven away from people until he realized that the God of Israel is sovereign over the kingdoms of the earth. But he won't lose his kingdom completely. Kasi nga, ibig sabihin nito, yung 7 years na pinutol ay siya ay magiging baliw. Parang mawala siya sa kanyang pag-iisip. At siya ay maggala-gala lang, maging wanderer. At ito ay makita nyo dyan, kung babasahin ninyo, kumakain siya ng damo. Si King Nebuchadnezzar, pag babasahin nyo yung chapter 4 na yan, kumakain siya ng damo. Nung siya ay nabaliw. At makikita nyo dito, pero hindi niya mawala ang kanyang kaharian, yung buong kaharian niya. Kasi nga, yung tuod, mayroon pa doon, at saka yung ugat. Kasi nga dito, makita natin na napakataas ng pride ng hari. Kaya ito ang tinuro ng Diyos sa kanya.
hanggang ma-realize din niya na mayroong buhay na Diyos na makapangyarihan sa lahat ng mga at mataas sa lahat ng mga kaharian dito sa lupa. Okay. Afterwards, Daniel recommends to the king, renounce your sins by doing what is right, and your wickedness by being kind to the oppressed. It may be that your prosperity will continue. So sinabi, magpakabait ka, magsisi ka, magano ka sa Panginoong Diyos. Ngunit hindi ito nananghari, hindi pinakinggan ng hari. Magpakabait ka doon sa mga inaalipin mo. Marami siyang makita natin dito, medyo masama, pagkamasama din ang Nebuchadnezzar. Kasi makita din natin dito, ang Babylon, siya ay tahanan ng mga Diyos. Ang pagkaunawa ng mga tao, ng mga Babylonians, ang Babylon ay tahanan ng mga Diyos. Kaya si Nebuchadnezzar ay siyang isa sa mga mediator ng mga Diyos. Okay. In his great summer palace, there hung a plaque with the following engraved on it: may the evil and righteous person not enter. This was to show off the grandiose security system that he had installed. And now Daniel had the boldness to tell him that he was the evil and righteous person. So makita ninyo na mayroon pala nakasabit doon. Ano may nagsasabi na ang mga masasama at hindi matuwid ay hindi makakapasok. Ngunit sinabi ni Daniel, ikaw yung masama o hari, ikaw yung unrighteous person. So makita nyo yan, talagang sinabi ni Daniel. A year later, the king was strolling on the roof of his royal palace, enjoying the majesty of his city. So gala-gala siya doon sa kanyang palace, tinitingnan niya lahat at sinabi niya sa sarili niya, makita natin dito, he exclaimed, is this not the great Babylon that I have built as the royal residence by my mighty power and for the glory of my majesty? So makita nyo dyan mga anak, talagang napakaano ng niya, ito ang Babylon niya na aking ginawa na maging tahanan ng mga hari. Okay. 6.9 overview of the history of Babylon. 698 BC, Assyrians destroyed Babylon. So surrounding nation began to demand that it be restored since it was the residence of the gods. So nakita natin yung sa past lessons natin, yung isa din dito related ito sa history doon. So ngayon, nung na-destroy ng Babylon, ay gusto ng mga nakapalibot nito na ma-restore sapagkat ito ay tahanan ng mga Diyos. Kaya ang ama ni Nebuchadnezzar na si Nabopolassar, so siyang ama ni Nebuchadnezzar, ay siya ang tumulong para ito'y maibalik ang Babylon. Okay. Nebuchadnezzar enlarged it 3 times over, and by the time of his invasion, it was the largest city in the world. So, lumawak ito, ang kanilang pananakop. Marami ding mga cities ang kanilang conquered, mga empire, lumawak ang kaharian ng Babylonia. At ito ang pinakamalaki na city during this time. Sa Daniel 4, 3 and 4. Okay. Nebuchadnezzar built 3 massive palaces, one of which housed the world famous Hanging Gardens of Babylon, one of the 7 wonders of the ancient world. So, ang ganda nito, makita niyo sa picture. Ang dami niyang mga ginawa doon sa Babylonia. Talagang pinaganda ng pinaganda ni Nebuchadnezzar. Meron pa dito. He built wide walls and colored them with many different colors. It was thought to be invincible. Walls were from 60 to 90 feet. So, ang haba, high and 20 to 90 feet wide. Much gold was used in the building of the buildings of Babylon. So napaka nga pala talaga nitong Babylon, ganda. Yung mga buildings ay may mga gold, di ba? Mga ginto. He built a beautiful bridge across the Euphrates. Himself went on an excursion to Lebanon to cut down cedar trees and float them down the Euphrates. So marami pa siyang ginawa, mga tulay doon sa Euphrates River na doon sa gilid ng Babylon. At siya mismo ang kumuha ng cedar trees. So makita natin itong picture yan ng cedar trees na ginagamit nila during that time. Yan ay magandang kahoy. Yun ang mga halos ginagamit ng mga pampaganda, mga elegante na pang furniture. So yan ang halos ginagamit ng cedar tree. So yan ay sa Lebanon. Okay, so yan ang isa sa mga pictures
ng ancient Babylon. Ito ang Tower ng Babel. So, ito ang walls ng Babylon. So, yan ay natin kanina. At ito yan ang tulay ng Euphrates River. Okay. He built 53 temples, 955 small sanctuaries, and 384 street altars in honor of the gods. So, ganyan ginawa ito, ang mga ito para ialay doon sa mga Diyos-Diyosan nila. Okay. The main temple was the 7-storied Itimanki, 300 feet high. So, ito yung picture yan ang Itimanki na main temple. So, yan din ang tinatawag na possible na yan din ang tinatawag na Tower of Babel. Yung sa Genesis chapter 11, pagbasahin nyo, yung ginawa ni Nimrod, yan ay sa Babylon. So, yan ang pinaka main temple ng Babylon, Itimanki. Okay. It makes sense that he felt some sense of pride when he would look out upon the most beautiful city of the world. Kahit naman sino makita mo yung kaharian mo, ang siyang pinakamaganda na city sa buong sanlibutan. Diba? Talagang ito'y magkakaroon siya ng pride dito sapagkat napakaganda ng kanyang kaharian. However, the Bible says that pride leads to disaster. So, Proverbs 16-18. So, mahirap pala mga anak pag mayroon tayong pride sa ating sarili. Maraming mga bagay ay nahadlangan nito sa atin. Lalo pag mataas ang pride natin, yan din ang dahilan. Si Lucifer, pride. Napakataas ng pride. Mahirap pala yon sa bawat isa sa atin na mayroon tayong ganon. Yung pride natin. God hates the pride of humans. Proverbs 8 verse 13. A government without the worship of the living God will not last very long. So, alam naman natin na ang Diyos ang siya makapangyarihan sa lahat. Kaya pag hindi natin kinikilala ang Diyos, sa isang pamumuno na hindi kinikilala ang Diyos, ay hindi talaga yan magtatagal. Hindi yan magtatagal. Okay. Why? When we are proud, we don't treat people kindly. So, pag pala tayo, proud na proud sa sarili natin, napakataas ng tingin natin sa sarili natin, baka paglakad tayo, nakaganyan nakaganyan na, nakatingala, hindi tumitingin sa iba, at saka possible na hindi tayo maging mabait, hindi maganda pakikitungo natin sa iba, lalo na yung mga nasa mababa natin na mga tao sa tingin natin, ay, sino kayo dyan? Napakataas ng tingin mo sa rin, so mahirap yun. Okay. Daniel encouraged the king to show mercy. So, palaging pinaalala ni Daniel na talagang magkaroon siya ng mercy sa kanyang puso. The king received God's judgment and he wandered around the fields of Babylon like wild beast for 7 years. So, yan ang bunga ng kanyang pagkamataas na pride. Tinuruan siya ng Diyos ng lesson. Kaya siya ay naging parang wild beast na gala-gala doon sa Babylonia at siya ay mismo kumakain ng damo sa loob ng 7 taon. At the end of the time, God gave him back his sanity and he became a worshiper of the living God of Israel. Kita nyo, dahil sa 7 years na yun, tinuruan siya ng lesson ng Panginoon at ibinalik sa kanya ng Diyos ang kaharian. Makikita natin dito na sa pagbalik niya, siya ay sumasamba na sa buhay na Diyos ng Israel. Okay, God loves the rulers of the earth and wants them to be saved. So, lahat naman ay gusto ng Diyos na maligtas. God has put all kings in place on the earth. Romans 13, kaya sabi rin sa Romans 13 ay magpasakop kayo sa mga namumuno sa inyo. Kasi sila ay pinahintulutan ng Diyos na sila ay mamuno dyan sa kanilang posisyon na yan. Okay. Kings from the earth will be in heaven. Revelation 21 verse 24. Will God deliver the Jews from their exile in Babylon? So ito ang next lesson natin. Kung iligtas ba ng Diyos ang mga Hudyo, ang mga Israelites doon sa Babylon. Will God deliver Daniel from his enemies? So si Daniel ba din ay ililigtas ng Diyos mula sa kanyang kaaway? Kasi doon sa Babylon, meron din siya mga kaaway sapagkat mayroong mga nagsiselos din sa kanya. Okay, Daniel 5 and 6. So yan ang pag-aaralan natin sa next meeting. Okay, salamat and God bless po sa ating lahat.